camp of Vice President Sara Duterte says they are now ready to face the new impeachment complaints filed against her. And for details, we have News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril. Hi, Bril. Lord, hello Lord, hindi na nga ikinagulat ng kampo ni Vice President Sara Duterte ito nga pagsasampa ng panibagong impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayon nga sa defense team ni VP Sara sa pangunguna ni Attorney Michael Pua, gaya ng binigyang diin kamakailan ng Korte Suprema, ang impeachment ay isang mekanismo ng konstitusyon na pinamamahalaan ng pamantayan, ebidensya at angkop na proseso. Sila din ay nakahanda na harapin ang mga paratang na direktang ibinabato kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng wastong mga proseso ng konstitusyon, kumpiyansa na isang patas at walang kinikilingan na pagsusuri ay magpapakita ng anumang akusasyon ay walang parehong makatotohanan at legal na batayan. Ganun na umano ang gagawin ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa panibagong impeachment complaint na isinampa sa kanya. At kung maalala natin, Lord, noong bumisita si Vice President Sara Duterte last month sa The Hague, Netherlands, at natanong din siya sa isang ambush interview. Sabi ni VP Sara ay always ready umano ang kanyang defense team sa mga anumang impeachment complaint. At inaasahan na din ni Vice President Sara Duterte na kada taon hanggang matapos ang kanyang termino pagka Vice President kayong 2028 ay may magsasampa ng kasong impeachment laban sa kanya. At noon pang 2023 pa umano, nakahanda ang defense team ni Vice President Sara Duterte nang nauna nang sinabi ni dating ACT Teachers Party List Franz Castro na ang kanyang grupo ay magsasampa o maghain na ng impeachment complaint. Sa ngayon ay nakahanda ang kampo ni Vice President Sara Duterte at hindi na nila ikinagulat ang mga impeachment complaint laban sa vice. Lord? Okay. Pero Bril, itong si VP Sara, di ba, she talked about the readiness about the impeachment complaint. Pero meron din ba siyang mensahe? Meron ba siyang sinabi to both her critics and her supporters? Ayon nga kay Vice President Sara Duterte, noong na-interview nga siya doon sa The Hague, Netherlands last month, ay pinasasalamatan niya ang kanyang mga taga-suporta, especially mga Pinoy, mga OFW, na walang sawang sumusuporta sa kanya at maging sa kanyang pamilya sa kabila ng panggigipit umano ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at kasalukuyang gobyerno sa kanya. At sabi din niya na sa mga kritiko ay nakahanda siya sa anumang panggigipit sa kanya, mga impeachment na ibabato sa kanya. At ayon sa kanya ay kampante umano siya na malalampasan niya ito dahil nasa tama umano si Vice President Sara Duterte at wala siyang ginagawang korupsyon sa kanyang termino bilang Vice President. 8 months ago, balik tayo doon sa sinasabing legal team ni pangalawang Pangulo, no? Ito pa rin ba yung mga abogado mula sa Fortune, Narvasa at Salazar na law office o may nag-iba na ba ng lineup? Yun pa rin, ayon nga kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang kampo, ay same pa rin yung mga legal team niya noong nakakaraan na mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At including nga dito ay si former President Rodrigo Duterte. Pero hindi nga makakalahok sa mga trials ng impeachment or hindi makakapag-suggest si former President Rodrigo Duterte sa nakabilang sa defense team or legal team ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment kasi nga nakakulong ngayon sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo at ama ni Vice President Sara Duterte na si Rodrigo Duterte. Asan ba yung si VP ngayon? Kasi parang 2 days ago, nasa Rizal, dumalaw siya sa isang parang art gallery ata yun. Bril, ngayon, ano ba yung activities sa today in the next few days?
Alam mo, originally, Lord, si Vice President Sara Duterte ay babalik ng Pinas mga nasa third week ng February, galing sa The Hague, Netherlands para sa pagbisita niya or kanyang schedule na pagbisita kay former President Rodrigo Duterte doon na sa The Hague. Pero earlier, napaaga ito na shortcut ang kanyang pag-uwi at last weekend siya nakabalik ito sa Pilipinas at sabi niya na dadalawin daw niya, bibisitahin daw niya yung mga nabiktima na mga yung mga biktima nung lumubog na Roro doon sa Basilan at maging dito sa yung isang MBCA Amihara. Ito nga ang bangkang lumubog din dito sa karagatan na sakop ng Davao Occidental kasi nga yung iba sa mga sakay doon ay mga kaibigan ni Vice President Sara Duterte. So ngayong linggo ay nakatakda siyang bibisita doon sa mga biktima. Lord. Alright, maraming salamat sa iyong ulat. Ang ating News 5 correspondent sa Davao, si Bril Montalvo. Thanks, Bril.